Isang tahimik at maaliwalas na araw sa inyo, Misteri, at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Dalangin ko po ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Isa po akong assistant nurse dito sa Riyadh at 5 taon na po ako rito. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naganap noong dalaga pa lamang ako at naninirahan pa sa aming probinsya na hindi ko na lamang babanggitin para sa aming seguridad. Nais ko rin pong ipabatid na sadya kong binago ang lahat ng pangalan, pati na rin ang sa akin upang maitago ang aming pagkakakilanlan. At bago ko po simulan ang kwento, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sharon at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Bakit isasama pa natin si Alvin? Baka mapahamak lang siya. Si Kahulyo ang may gustong isama siya, Goryo. Wala tayong magagawa. Basta alalayan na lang natin siya. Sa bagay, wala naman tayong maiengkwentrong malakas na mangkukulam mo, aswang. Bakit naman? Ayos naman si Calvin ah. Sa tingin ko, kaya rin naman niya yun. Sharon, hindi mo ba naaalala yung nangyari noong huli tayong namundok? Hindi ba't muntik na siya mapahamak? Nakakalimutan niya yung mga orasyon at sobrang ninenervyos. Kaya nga tayo nagsasanay halos araw-araw dahil pinapalibutan tayo ng masasamang elemento. Tapos siya, lagi na lang pumapalpak. Oo nga, Sharon. Bata pa lang tayo. Kulilat na talaga siya sa pagsasanay. Alam mo naman yung pinsan ko masyadong nerbyoso. Matangkad nga siya, pero mahina. Masyado rin siyang mabait at maawain. Naalala ko yun. Naawa ba naman sa salbahing mangkukulam? Tama kayo, pero bigyan niyo naman siya ng pagkakataon. Pwede pa naman siyang mag-improve, di ba? Sina Elmer, Goryo, Alvin at ako ay ilan lamang sa mga antingero sa aming lugar. Bata pa lamang kami, hinahanap na ng aming baryo ang mga may potensyal na kakayahang lumaban sa mga aswang, masasamang mangkukulam at iba pang nilalang ng dilim. Pinaniniwalaan sa aming lugar na noon pang panahon ng aming mga ninuno ay isinumpa na ang aming bayan. Dahil dito, samut-saring kamalasan ang dumadapo sa amin, kasama na ang pamumugad ng mga nilalang na mula sa kadiliman. Kaya naman kami mismo mga tao sa komunidad ang nagsisilbing unang depensa. Kailangan naming protektahan ang aming mga sarili upang magpatuloy sa pamumuhay. Si Alvin ay anak ng mga yumaong antingero na sina Aling Brenda at mga Adonis. Sila ay mag-asawang kilala sa buong bayan bilang malalakas at matitinding mandirigma at itinuturing na bayani sa aming lugar. Kaya't nang ipanganak si Alvin, inaasahan ng lahat na magiging katulad siya ng kanyang mga magulang. Pero nagkamali ang lahat. Dahil sa tuwing may pagsasanay, madalas hindi siya pumapasa. Mahina at lampa ang turing sa kanya ng karamihan. At dahil dito, lalo siyang nawala ng kumpiyansa sa sarili. Mag-isa na lamang siya sa buhay. At ang kanyang tiyo at tiya ang gumagabay sa kanya. Anak ng kanyang tiyo si Elmer, isang malakas na antingero at itinuturing na susunod na leader ng aming lugar. Mabait si Elmer sa kanyang pinsan na si Alvin. Kaya nga't todo ang pagpoprotekta nito sa kanya upang hindi ito mapahamak. Oh, Alvin, bakit gising ka pa? Maaga pa tayo bukas, di ba? Ikaw rin naman gising pa? Ay nako, pilosopo ka talaga. Ang ibig kong sabihin, anong ginagawa mo sa oras na to? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo dyan? Wala lang. Hoy Alvin, kilala kita. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Ano ba kasi yun? Ay, sa totoo lang,
Iniisip ko kung dapat ba akong sumama bukas. Parang wala naman akong silbi kasi ron eh. Hindi ko rin naman kayo matutulungan. Baka nga makasagabal pa ako sa inyo. Ano ka ba? Bakit ba ganyan yung iniisip mo? Alam mo naman yun, di ba? Mahina ako. Nagtataka nga ako kung bakit sinasama pa ako ni Kahulyo sa mga lakad eh. Kasi alam niyang kaya mo. Wala ka lang lakas ng loob. Pero Sharon, paano ako magkakalakas ng loob kung lagi lang akong nililigtas nila Elmer? Parang pabigat lang ako palagi eh. Bakit ba ganyan mo na lang ibaba yung sarili mo? Inuunahan mo na agad yung sarili mo sa pagdududa eh. Kaya tuloy lalo kang nanghina. Bakit kasi hindi na lang ako naging kasing lakas ng mga magulang ko? Alvin, hindi mo kailangang maging katulad nila. Ang kailangan mo lang, magtiwala ka sa sarili mo. Lagi na lang siyang ganyan tuwing may lakad kami, Mystery. Ramdam ko na naaapektuhan siya at naaawa talaga ako sa kanya. Ayoko na siyang laging nakakaramdam ng ganon. Bata pa lang, itinuring ko na siyang matalik na kaibigan. Isa po siyang matalino at mabuting tao. Kaya tuwing minamaliit niya ang sarili niya, nasasaktan din ako. Dahil totoo, Mystery, alam kong may kakayahan si Alvin. Malaki ang potensyal niya. Kailangan lang talaga niyang matutunang makita yon sa sarili niya. Kinabukasan, madilim pa ang langit nang isa-isa na kaming lumabas ng aming mga tahanan upang magkita at maghanda. Bawat isa sa amin ay may dalang bag na naglalaman ng mga kagamitan, mga langis at dahong panggamot, mga anting-anting, itak at kutsilyo na pinahira ng langis at inukita ng orasyon, at iba pang mga bagay na kakailanganin sa aming maikling paglalakbay. Tandaan nyo, 2 araw nang nawawala ang 3 batang hinihinalang kinuha ng aswang. May isang matandang nakakita sa isang lalaking may bitbit na bata patungo sa kabundukan sa kaliwang bahagi ng bayan. Sana ligtas pa rin yung mga bata at sana mabawi natin silang lahat mula sa aswang na yun. Ayon sa paglalarawan ng mga tao, lalaki, mahaba ang buhok at kulot. Mukhang galing siya sa lahi ni Terorio. Tama ka, sila lang ang may kakayahang gumawa ng ganun. Gusto nilang patunayan na malakas pa rin sila. Nananadya sila nang iinis sa atin, nananakot sa mga tao, kaya mga bata ang kinuha nila. At kapag hindi natin sila nailigtas, bababa ang tiwala ng mga tao sa atin. Papalibutan na naman ng takot ang buong komunidad. Kaya't maging alerto tayong lahat. Sharon, Goryo, alalayan niyo si Alvin. Alvin, dala mo ba ang mga kagamitan? Maging mapagmatag ka rin ha. Ibigay mo agad ang anumang kakailanganin namin. Sige Elmer, dala ko naman lahat. Halika na, Alvin. Huwag kang lalayo sa tabi ko, ha? Huwag kang matakot, Alvin. Kami ang bahala sa'yo. Salamat sa inyo ha. Habang paakyat kami ng bundok, nagsimula na naming makita ang nagkalat na gamit ng mga bata. Isang tsinelas, isang laruan. Sinundan namin ang bakas hanggang sa huminto kami sa isang bahagi ng daan na bahagyang patag, ngunit napapalibutan ng matataas na puno. Narinig niyo yon? Parang iyak ng bata. Doon ata banda. Halika, puntahan natin. Malamang ando na sila sa may kuweba banda roon. Pero habang naglalakad kami, napansin ko si Alvin. Tahimik, nakakunot ang noo at waring malalim ang iniisip. Sandali lang, parang masyadong madali ata to ah. Bakit, Alvin? Ano yung nasa isip mo? Parang may mali eh. Matalino ang mga aswang. Hindi nila tayo dadalin sa tunay nilang lungga ng ganito kadali. Napansin niyo ba? Yung daan, parang sinadya. Sunod-sunod yung gamit ng mga bata, pati yung mga yapak sa putik. Para tayong ginagabay ang aso papunta sa isang patibong. Napahinto si Elmer at tila na pag-isip. Sumenyas siya sa amin para huminto at magmasid. May punto si Alvin. Magmasid tayo sa paligid. Maging alerto sa bawat hakbang. Agad naming inilibot ang paningin sa paligid.
Pero si Goryo naman ay patuloy na sumusunod sa mga kagamitang nakakalat. Hanggang sa mapansin niya ang isang panyong may bahid ng dugo. Agad siyang lumapit upang pulutin ito. Nang biglang bumigay ang lupa na kinatatayuan ni Goryo. Nagulat na lang kami nang makita namin siyang nahulog na sa isang malalim na patibong. Ang nilakaran pala niya ay isang malambot na lupa na tinabunan ng mga tuyong dahon, isang patibong na sinadyang itago. Tama nga si Alvin, pinaghandaan kami ng aswang. Buisit! Elmer, Sharon, tulungan niyo ako! Ang lalim nito! Saglit lang, Goryo. Baka may iba pang patibong sa paligid. Kailangan naming makasiguro. Ito ang lubid. Dahan-dahan kaming gumalaw, naniguro sa bawat hakbang habang tinutulungan si Goryo. Ngunit misteri, bigla kaming nakarinig ng kaluskos sa mga damo, kasunod ang mababang ungol ng tila mabangis na hayop. Aswang, Elmer! Sa kaliwa mo! Mula sa likod ng puno, biglang lumitaw ang isang aswang. Mabilis, matulis ang mga kuko at walang babala itong sumugod. Tumama ang kuko nito sa balikat ni Elmer. Mabilis ang aswang. Mag-ingat kayo, Sharon, Alvin. Agad inilabas ni Elmer ang itak at sinugod ang halimaw. Misteri, batak at malaki ang katawan ni Elmer, pero di maikakailang mas malaki at mas mabangis ang aswang. Parang nakikipagbuno siya sa isang nilalang na gawa sa bato, hindi tinatablan ng kahit anong talim. Sa isang mabilis na galaw, nahiwaan ni Elmer ang braso ng aswang gamit ang itak na may agimat. Napasigaw ito sa sakit, pero bago pa makalayo si Elmer, tinamaan na agad ng matatalim na kuko ang kanyang binti, dahilan upang siya'y mapaluhod. Ako naman, misteri, ay may hawak na binendisyon ng tubig. Halos ibuhos ko na ito lahat sa aswang para lang mailigtas si Elmer. Agad na napalayo ang halimaw at napasigaw sa sakit na milipit ito sa lupa. Kinuha ko naman ang pagkakataong yun para gamutin ang sugat ng aming leader. Elmer, sandali lang, huwag kang kikilos. Habang abala ako sa paggagamot, unti-unti ring nagbabalik ang lakas ng aswang. Nakita ko itong dahan-dahang lumalapit, ang mga matay mapupula at galit na galit. Si Alvin na nasa gilid ng puno, kitang-kita ko, nanghihina ang tuhod, nanginginig ang buong katawan, nanlaki ang mga mata niya, para siyang natigilan at takot na takot. Wala na kaming pag-asa. Si Goryo, nasa hukay pa rin. Si Elmer, sugatan. At ako, nag-iisa. Hawak ang sarili kong itak. Handa akong lumaban kahit ako na lang. Pero bigla, Huwag kang lalapit sa kanya. at doon ko nakita, nasa kamay na ni Alvin ang mahiwagang buntot pagi. Isa sa pinakamalalakas na agimat, pero bihira at mahirap gamitin ng tama. Hindi ako papayag na saktan mo ang kaibigan ko. Namilipit ang aswang at mas malalim ang naging sugat nito sa balat. Hindi ganoon kadaling gumamit ng buntot pagi. Bukod sa may sarili itong direksyon depende sa hangin at lakas ng pagkahagupit, kailangan ding asintado ang paggamit. Kaya naman napasigaw si Elmer kay Alvin. Mahusay, Alvin! Ngunit hindi pa tapos, misteri. Muling umatake ang aswang. Mabilis itong tumalon. Agad na nadaganan si Alvin. Bitawan mo ko! Hindi isang pipitsuging antingero lang ang nakatulad mo ang makakatalo sa akin. Itong bagay sa'yo! Itinaas ng aswang ang kanyang kamay. Nagniningning ang matutulis nitong mga kuko sa ilalim ng buwan. Pero nakabawi si Alvin. Kumuha siya ng lupa at isinaboy iyon sa mukha ng aswang. Napuwing ito at napaatras. Dahil doon,
Nagkaroon ng pagkakataon si Elmer na makabawi ng lakas sa tulong na rin ng ginawang panggagamot ko. Dali-dali siyang tumayo, kinuha ang kanyang mahabang itak at idinarag ito sa likod ng aswang. Bumaon ang talim hanggang sa dibdib. Napalingon pa ang aswang kay Elmer bago tuluyang bumagsak sa lupa. At doon, nagwakas ang engkwentro namin sa aswang na yun. Matapos noon, tinulungan namin si Goryo na makalabas ng patibong gamit ang lubid. At nang kumpleto na kami, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad naming hinanap ang lungga ng aswang. Sa di kalayuan, sa sulok ng isang kuweba, nakita namin ang mga bata. Pero misteri, 2 lang sa 3 bata ang aming nailigtas. Ang isa sa kanila, hindi na namin naabutan. Nakalulungkot man misteri, pero wala na kaming magagawa. Isa yun sa mapait na katotohanang tinanggap na lang namin na mga taga roon. Sa isang lugar na sinumpa, mayroon at mayroong magiging biktima. Nabalitaan ko, Alvin, ang nangyari sa engkwentro ninyo. Magaling ang ginawa mo. Kundi raw dahil sa iyo baka napahamak na sina Elmer. Simple lang naman ho yung ginawa ko. Binaling ko lang yung atensyon ng aswang sa akin. Aba, malaking bagay yun, insan. Tama sila Alvin, hindi ko makakayang kalabanin yung aswang na pasugod noon. Sobrang laki niya Ito nga ang sigarilyo. Nahulog lang sa patibong Grabe, oo na. Ako na yung nahulog sa patibong. Inuulit-ulit pa nakakatawa ka kasi. Sigaw ka ng sigaw. Tapos tanong ka pa ng tanong. Anong nangyayari dyan? Nasaan ang aswang? Tulong! Wala kang kaalam-alam sa nangyayari. Kasi naman, kabadong-kabado ako. Hindi kayo sumasagot. Puro, ah! 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 Puro ganun lang ang naririnig ko. Maganda ang ginawa niyong pagtutulungan, Alvin. Alam kong may tinatago kang galing at talas ng isip. Kaya naman, pinapasama talaga kita palagi. Alam kong malaki ang maitutulong mo sa inyong grupo. Tama po yun, Kahulyo. Siya ang unang nakaramdam na may patibungang aswang. Kaya't maghanda kayo. Sa susunod na lakad nyo, kayo pa rin ang magkakasama. Talaga po, salamat naman po Kahulyo. Kabisado na rin namin yung galawan ng isa't isa Oo nga, Sharon. Pero yung galawan sa'yo ni Elmer, kabisado mo rin ba? Ay! Ano? Sira ka talaga, Goryo? Aba, ikaw talagang Goryo ka. Pinapahamak mo pa ako Nagtawanan na lang kami noon habang binubuno ni Elmer si Goryo dahil sa pangaasar nito sa kanya. Pero ang totoo misteri, totoong nararamdaman ko na may pagtingin talaga sa akin si Elmer. Bata pa lang kami nang unang umamin siya na may gusto raw siya sa akin. Dahil mga bata pa kami noon, binaliwala ko lang yun. Pero habang lumilipas ang mga taon, ramdam ko pa rin ang damdamin niya sa sobrang pagiging mabait niya sa akin, maalhanin at yung palagi niya akong pinoprotektahan. Bagay kayo ni Elmer. Ha? Bakit biglang ganyan ang usapan? Wala lang. Naalala ko lang yung asaran kanina. Doon ko lang na-realize, oo nga, bagay kayo. Isang maganda, matalino at matapang na babae. Tapos si Elmer, malakas, makisig at magaling na leader. Ano ba yung sinasabi mo? Ay nako, hindi ako nag-iisip ng ganyan. Basta ako, seryoso lang ako sa misyon natin. Kung sakaling magkakatuluyan kayo, magiging masaya ako para sa inyo ng pinsan ko. Misteri, may kumurot sa puso ko nang marinig ko ang mga salitang iyon mula kay Alvin. Aaminin ko, ang totoo, hindi kay Elmer nakatuon ang damdamin ko. Bata pa lang kami, kay Alvin na nakaabang ang mga mata ko. Kahit para sa iba, mahina siya, lampa at hindi karapat-dapat. Pero para sa akin, siya ang pinakamagaling. Siya ang pinakagwapo, pinakamabait, pinakamakisig,
at pinakamatapang. Bulag nga ata ako kasi ako lang ang nakakakita noon. Pero anong magagawa ko? Kahit anong gawin ko, yun talaga yung nararamdaman ko. Makalipas ang ilang linggong katahimikan sa aming lugar, isang hindi pamilyar na muka ang namataan na naglalakad papasok sa aming baryo. Mabagal at maingat ang bawat hakbang nito, waring nakikiramdam sa paligid. Isang may edad na babae, nakaitim na balabal, maliit ang pangangatawan, ngunit matalim at mabagsik ang muka. May dala siyang maliit na sako sa likod, tila lalagyan ng kanyang mga kagamitan. Agad na nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao, lalo na ang mga matatanda. Namumukaan ko siya! Siya ang traidor na pinaalis noon sa ating lugar! Siya nga ba yun? Sino ba talaga siya? Siya ang sinasabing antingerong mangkukulam, ang gumamit ng itim na agimat na muntik nang ikapahamak ng buong baryo. Sinasabing sumanib siya sa kadiliman. Ano? Bakit siya naririto? Dapat ipaalam natin agad yan kay Kahulyo. Agad nilang pinatawag si Kahulyo at ang iba pang matatandang miyembro ng konseho upang harapin ang tinaguriang traidor ng aming lugar. Aba, nagbalik ka, Ulaya, matapos ang higit 1 dekada. Ano ang pakay mo ngayon? Nagbalik ako upang magbigay ng babala. Ang aswang na napatay ninyo kamakailan ay anak ng isa sa pinakamalakas na aswang na naghahari sa kabundukan. 3 makapangyarihang aswang ang nakatakdang pumarito. Babalikan nila kayo para maghiganti. At sa pagkakataong ito, uubusin nila kayo. Maghanda kayo bago pa yun mangyari. At paano naman kami makakasiguro na totoo ang sinasabi mo? Na hindi mo kami nilidin lang? Kailangan niyong maniwala sa akin dahil buhay niyo ang nakasalalay rito. Umalis ka na rito! Hindi ka namin tanggap dito! Siguradong niloloko mo lang kami! Sa pagbabalik ni Ulaya, isang dating antingera na kilala sa aming baryo, hindi inaasahang magdadala siya ng babala tungkol sa pagdating ng 3 makapangyarihang aswang. Sinasabi niyang mula ang mga ito sa lahi ng napatay naming aswang noong nakaraang linggo. Ngunit hindi ganoon kadali para kay Ulaya ang muling makuha ang tiwala ng mga tao. Sa likod ng kanyang pangalan ay mga masasakit na alaala at mabibigat na bintang na hindi makakalimutan ng mga tao. Nagsimulang magbato ng kung ano-ano kay Ulaya. Hindi para saktan siya, kundi para itaboy. May nagbato ng papel, kumpol ng mga dahon, plastik na bote, lumang damit, at kung ano-ano pa. Isa-isa silang nagbagsakan sa direksyon ng matanda. Nakatingin lamang kami noon at gulat na gulat sa nangyayari. Ang tindi siguro ng ginawa ng babaeng yan, kaya ganyan na lang kagalit ang mga taga rito. Narinig ko na nga yung kwento mula kina tatay. Ayaw nga nilang banggitin ang pangalan niya. Isa raw siyang taksil sa ating mga antingero. Pero matanda na siya. Nakakaawa pa rin. Sana pinaalis na lang ng maayos. Pero paano kung totoong sinasabi niya? Hindi tayo pwedeng maniwala sa isang katulad niya, Alvin. Manloloko siya. Oy, Alvin, saan ka pupunta? Hindi na hinintay ni Alvin na matapos ang usapan namin. Nagulat na lang kami nang bigla siyang umalis sa pwesto at pumagit na sa daan. Gusto sana namin siyang pigilan pero para bang determinado na siya sa gagawin niya. Sandali lang mga kabaryo. Hindi naman ugali ng mga taga rito ang mangtaboy ng tao, hindi ba? Maayos siyang pumunta rito, kaya maayos din natin siyang tanggapin. Hayaan mo na lang siyang umalis, Alvin. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero paano kung totoo ang sinasabi niya? Hindi ba't mas nararapat tayong maging alerto at maging handa?
Mas dapat tayong maging alerto sa kanya. Mas dapat siyang paghandaan kaysa sa mga aswang. Gaano ba katindi ang ginawa niya para ganito ang trato niyo sa kanya? Siya lang naman ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Nagulat ang lahat at napahinto sa ingay nang marinig ang sinabi ni Kahulyo. Kahit si Alvin ay napanganga sa tindi ng narinig niya. Napaharap siya kay Ulaya at napatitig rito. Mahigit 1 dekada na ang nakalilipas. Bata pa kayo noon, Alvin. Binalaan kami ni Ulaya na dati isa ring makapangyarihang antingero dito sa ating lugar. Kasama ng iyong mga magulang. Ayon sa kanya, lulusob ang mga aswang sa 8 araw ng Agosto. Kailangan daw naming maghanda at magsanay. Pero 2 pa lamang ng Agosto, sumugod na ang mga aswang. Habang tulog ang lahat, kampante at walang kaalam-alam. Napatay ang tatay mo ng aswang na tinatawag nilang Pinunong Teroryo. At ang iyong ina, kitang-kita ng karamihan na nakahandusay, may saksak sa tiyan. At ang taong nasa tabi niya na may hawak na dugo ang itak ay walang iba kundi yang si Ulaya. Nag-ingaya ng mga tao sa paligid sa narinig nilang kwento ni Kahulyo. Lahat ay gulat na gulat sa tindi ng mga detalye. Ito pala ang dahilan kung bakit matindi ang galit na inabot ni Ulaya sa baryong iyon. Napatingin ako kay Ulaya. Madilim ang mukha niya. Nanlilisik ang mga mata. Nagngingit-ngit ang mga panga, ngunit hindi nagsasalita. Habang abala ang lahat sa ingay at pagbabato, ako naman ay nakatutok sa matanda. Nakita kong nakatitig si Alvin kay Ulaya. Walang emosyon. Hindi ko alam, Misteri. Hindi ko mabasa kung galit, gulat o alinman sa dalawa ang nararamdaman niya. Basta nakatitig lamang siya sa matanda. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong bumuka ang labi ni Ulaya at nagsimula siyang magsalita. Kung gusto mong malaman ang tunay na nangyari sa mga magulang mo, lalo na sa iyong ina, puntahan mo ako sa aking kubo, sa paanan ng bundok, sa tabi ng lawa-liwanag. At tuluyan na nga siyang tumalikod. Hinayaan ng mga kabaryo na paalisin siya. Hindi niya alintana ang mga bato, papel at sigawan. Tuloy-tuloy lang siya sa mabagal niyang paglalakad hanggang sa unti-unti na siyang nawala sa aming mga paningin. Matapos ang tagpong yun, kami-kaming magkababata ay hindi makausap si Alvin. Alam naming napakabigat ng dinadala niya, lalo't tungkol sa mga magulang niya ang pinag-usapan. Mag-isa lamang siyang nakaupo sa labas noon. Gusto ko sana siyang kausapin, pero hinayaan ko na lamang muna. Nasa tapat ako ng bintana namin noon at natatanaw ko siya. Pero maya-maya, Misteri, bigla siyang tumayo. Akala ko'y uuwi na, pero bigla na lang siyang lumakad sa ibang direksyon. Dahil doon, hindi ako mapakali dahil masama ang kutob ko. Bigla kong naalala ang sinabi sa kanya ni Ulaya at natatakot ako na baka doon siya tumungo. Kaya naman naisipan kong sundan siya. At Misteri, hindi nga ako nagkamali. Doon nga siya nagpunta. Gusto ko sana siyang tawagan at paalalahanan na hindi tama ang gagawin niya. Ngunit may kung anong pumigil sa akin at mas pinili kong magmatsyag muna. Nang gabing yun, sinundan ko si Alvin. Dumaan siya sa kakahuyan hanggang sa makaabot sa paanan ng kabuntukan. Tinahak namin ang lawa-liwanag na nasisinaga ng buwan, nagsisilbing salamin at ilaw sa dilim ng gabi. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig. Nakatago ako sa gilid ng puno habang pinagmamasdan sina Alvin at ang babaeng si Ulaya na magkita.
Nakaupo si Ulaya sa bangkito sa tapat ng kanyang kubo hanggang sa tumayo ito at naglakad palapit kay Alvin. Bakit ka nagpapakita sa amin? Ano bang pakay mo talaga? Hindi mo alam ang buong katotohanan, Alvin. Wala akong kagustuhan mangyari iyon. Ako'y isa ring biktima. Biktima? Kung biktima ka, ano pa tawag sa tatay at nanay ko? Habang siya nakahandusay sa duguan, ikaw may hawak ng itak. Aminin mo, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Alvin, hindi ko magagawa iyon sa iyong ina. Isa siyang matalik na kaibigan at tinuring kong kapatid. Maniwala ka, hindi ako ang may gawa noon. Unti-unting gumalaw ang kamay nito. Dumukot sa bulsa ng lumang saya at lumabas ang isang medalyon. Ito ang iniwan ng nanay mo. Bago siya tuluyang mawala ng hininga, ibinilin niya ito sa akin. Ang sabi niya, ibigay ko raw ito sa iyo sa tamang panahon at sa tamang edad mo. Isa itong makapangyarihang medalyon, Alvin. Ito ang maglalabas ng tunay mong lakas, ang kapangyarihang nasa dugo mo. Si Alvin kinuha ang medalyon at napatingin dito ng malalim. May ukit ng pangalan ko. Inukit mismo iyan ng iyong ama bilang protection mo at lakas. Pero hindi ito basta-basta magagamit. Kailangan mong magsanay. Kontrolin ang damdamin mo. At sa totoo lang, sa ngayon, wala ka pang kakayahang panghawakan yan. Tulungan mo ako para maging karapat-dapat sa medalyong ito. Mali ka, Alvin. Dahil ikaw lamang ang talagang kaisa-isang karapat-dapat sa medalyong yan. Dahil sa iyo talaga yan. Ang sinasabi ko lang, dapat handa ang katawan mo, isipan at puso. Pero sige, kung gusto mo ng tulong, pumunta ka rito sa ganitong oras tuwing gabi. At naglakad palayo si Ulaya. Unti-unting pumasok sa kanyang munting tahanan. Nang sumunod na araw, mainit ang panahon pero malamig ang pakiramdam ko sa mga nalaman ko kagabi. Hindi ko na kinaya ang bigat sa dibdib kaya kinausap ko si Alvin. Alvin, kailangan nating mag-usap. Sinundan kita kagabi. Alam kong pinuntahan mo si Ulaya. Narinig ko ang lahat. Ganun ba? Wala akong magagawa kung gusto mo kong isumbong kina Julio. Alam mong delikado yung ginagawa mo. Paano kung nililinlang ka lang niya? Paano kung ginagamit ka lang niya para sa mas malalim na panloloko? Pero paano kung hindi? Paano kung totoo yung sinasabi niya? Sharon, ramdam ko at alam ko sa puso ko. Totoo yung sinasabi ni Ulaya. Kaya pasensya ka na. Ipagpapatuloy ko ang pakikipagkita ko sa kanya. Kung isusumbong mo ko, maiintindihan ko. Pero hindi niyo ko mapipigilan. Wala na akong nasabi. Ngunit hindi ko maiaalis ang kaba sa aking dibdib. Ayoko siyang mapahamak, Miss Terry. Pero ayoko rin naman siyang isumbong at baka mabansagan din siyang traidor. Ewan ko, gulong-gulo ako noon. Lumipas ang mga araw at gabi. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kaibigan ko. Mula sa pagiging payat, naging matipuno siya. Ang dating niyang mga balikat na parang laging nakayuko, ngayon ay tuwid at punong-puno ng kumpiyansa. Ang panga niya, tumalim din. At ang kanyang titig, matalim at puno ng lalim. Pero higit sa lahat, malaki rin ang ipinagbago ng ugali niya. Hindi na siya ang Alvin na palatawa, malambot ang kilos at parang bunso ng grupo. Ngayon, siya ay seryoso, matipuno at misteryoso. Napansin niyo ba si Alvin? Parang may iba sa kanya ngayon. Oo nga eh, napansin ko rin yun. May nagbago sa kanya. Ikaw Sharon, anong masasabi mo?
Malagkit nga ang tingin ni Sharon kay Alvin eh. Or Sharon, huwag mong sabihing kagaya ka na rin ng ibang mga dalaga sa lugar natin. Lahat sila nagkakagusto na kay Alvin. Parang naging macho bigla eh. Aba, macho rin naman ako, hindi ba? Nilabas-labas pa nito ang muscle niya sa kanyang braso. Malaki ang pinagbago niya, pero siya pa rin si Alvin. Siya pa rin yung kaibigan natin. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga nagkalat sa tapat ng bakuran, nakita kong humahango si Alvin patungo sa akin. Sharon, may babala si Ulaya. 3 araw na lang mula ngayon, lulusob na ang 3 nilalang. Hindi ko alam kung anong anyo nila, pero malalakas daw sila eh. Kailangan nating sabihan yung mga tao. Ano? Sige, kakausapin ko sina Elmer. Kailangan nating maghanda. Yun lamang ang nasabi ko. Walang pagdududang naniniwala ako sa kanya, Misteri. Alam kong nahaharap kami sa panganib, kaya kinausap ko na agad sina Elmer at Goryo na nagdududa at nagdadalawang isip pa rin. Ayon kay Elmer, hindi kami dapat maniwala kay Ulaya, pero hihingi siya ng konsultasyon at payo mula kay Kahulyo. Alvin, napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ba't sinabi kong hindi mapagkakatiwalaan si Ulaya? Binibilog lang niya ang ulo mo. Alam kong mahirap paniwalaan, Kahulyo, pero naniniwala po ako kay Manang Ulaya. Tsaka wala namang mawawala kung maghahanda tayo, hindi ba? Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka maging huli ang lahat. Patawad Alvin, pero mula ngayon, pababantayan na kita. Bawal ka na munang lumabas sa ating baryo dahil nilalason lang ni Ulaya ang utak mo. Makinig naman kayo sa akin, kahit ngayon lang. Ngunit tumalikod si Kahulyo. May lungkot sa mga mata at halatang nadismaya siya. Dumating ang gabing sinasabi ni na Alvin at Manang Ulaya. Tahimik ang paligid. Walang kakaiba. Walang ingay. Walang kilos. Tanging ang mahinang ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig lamang ang maririnig. Mag-aalas 11 na noon ng gabi. Kabadong-kabado ako noon, Misteri. Ako lang yata ang tunay na naniniwala sa babala ng kaibigan ko. Sa puso ko, gusto kong maniwala na may saysay ang lahat ng paghandang ginagawa ni Alvin gabi-gabi. Pero habang tumatagal ang katahimikan, mukhang nilinlang nga siya ng ulayang yun. Humiga na ako, pilit pinapakalma ang sarili. Pero maya-maya, bago mag-alas 12 ng gabi, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong baryo. Tulong! May tao sa bubong! May tao sa bubong namin! Paglabas namin, natanaw agad namin ang 3 malalaking nilalang na nasa bubungan ng isang bahay. Wala silang pang itaas at ang kanilang katawan ay tila inukit sa bato. Puro muscle, balahibo at tila nililok gawa ng galit. Mahahaba ang kanilang buhok at kulot ang mga ito. Magugulo at parang pinalilibutan ng itim na usok. At ang kanilang mga mata, Misteri, pulang-pula, nanlilisik, halatang gutom na gutom. Mas mahaba pa ang kanilang mga pangil, umaabot sa kanilang baba, matutulis at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Totoo nga ang babala ni Ulaya! Susugurin tayo ng mga aswang! Takot na nga ang mga tao sa nasisilayan nila, pero lalo kaming nangilabot nang marinig namin ang tinig na nagsalita. Nagbigay na naman pala ng babala ang ulayang yan. Hindi pa rin pala siya natututo sa una. Anong ibig mong sabihin, aswang? Hindi ba't kakampi mo ang taksil na yon? Mga madali talagang mapaikot ang mga utak ninyo.
Ibinunyag ng espiya ko noon ang babala ni Ulaya sa inyo. Kaya naman sinadya naming lumusob ng mas maaga bago pa ang tinakdang panahon. At ngayon, hindi na namin kailangang magpalit ng petsa dahil alam naming sa pagkakataong ito ay wala nang naniwala sa kanya. Nagulat ang lahat. Ngayon lang namin narinig ang buong katotohanan. Tama nga si Alvin Misteri. Wala talagang kasalanan si Ulaya. At doon ko napagtanto ang kutob ni Alvin. Ang pinaniniwalaan niya. Iyon ang pinakamalakas niyang kapangyarihan. Pero paano na ngayon? Hindi kami handa. Walang nakapagsanay. Walang sapat na kagamitan panlaban. Ang paligid ay puno ng takot at ang mga tao hindi alam kung saan tatakbo. Biglang lumundag ang isang aswang papalapit sa isang matanda sa gitna ng kalsada. Handa na sana nitong wasakin ang katawan ng kawawang matanda. Nang isang malakas na hampas ang tumama rito mula sa gilid. Tumilapon ang aswang palayo at bumagsak sa isang puno. Bali-bali ang mga sanga. Lahat kami ay napatingin. Misteri, si Alvin. Hawak niya ang isang mahabang buntot pagi, mas mahaba sa karaniwan. Siya ang humampas sa aswang. Nakatayo siya noon. Nagniningning sa liwanag ng buwan ang suot niyang medalyon. Kitang-kita ang laki ng katawan niya. Bakas na bakas sa suot niyang masikip na damit ang kanyang mga muscle. Tumigas ang panga. Punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Muli, lumundag ang isa pang aswang, pero mabilis na sinalubong ito ni Alvin. Nagpalitan sila ng hampas, buntot pagi laban sa matutulis na kuko. Sumirit ang dugo ng aswang sa ere nang tamaan ito ni Alvin sa muka. Tumilapon ito sa lupa at halos mawala ng malay. Goryo, tulungan natin si Alvin! Agad na sumugod sina Elmer at Goryo sa mga aswang at pati na rin ang iba pang antingero. May dalang mga palasong may langis, mga kutsilyong may orasyon at mga anting-anting. Ngunit kahit anong tulong, hirap pa rin sila. Masyadong malalakas ang mga kalaban. Isang antingero ang tumilapon at bumangga sa dingding. Isa naman ang kinagat sa leeg. Ngunit hindi nawala ng loob ang grupo. Bawat sulok ng kalsada may sagupaan. Ang lupa, unti-unting naman siya ng dugo at pawis. Pero kung nakakatakot ang dalawang aswang, pinaka nakakakilabot ang kanilang pinuno, si Terorio. Malaki, matikas at mas mabangis ang anyo niya kaysa sa lahat. Ang kanyang balat ay parang balat ng kalabaw, kulay abo at may marka ng digmaan. Sino ang pumatay sa anak ko? Lumabas ka! Napahinto naman si Elmer noon at napatingin sa pinuno. At sa pagtititigan nila, parang nalaman na ng aswang at nakumpirma na si Elmer ang gumawa niyon. Kaya naman bigla niyang sinugod ito at nasaktan si Elmer. Bumagsak sa lupa, duguan, humahagilap ng hininga. Elmer! Hindi ko napigilan ang sarili kong mapasigaw. Nag-aalala ako sa kaibigan ko. At dahil doon, natuon ang atensyon ng aswang sa akin. Ako naman ang kanyang pinunteriya. Lumakad siya patungo sa akin. Pero isang sigaw ang biglang umalingaw-ngaw, puno ng galit at paninindigan. Huwag mong sasaktan ng babaeng yan! Ganun ba? Nakakatuwa. Parang nangyari na ito noon at parang mauulit-ulit ngayon.
nang may isang antingero na nagbuwis ng buhay para sa kanyang minamahal na asawa. Pero kahit ganon, wala siyang nagawa. Walang yaka! Ikaw palang pumatay sa mga magulang ko! Anak ka pala nila, ha? Nakakatuwang tadhana, hindi ba? Ayun, ikaw naman ang mamamatay kapalit ng anak kong pinaslang ninyo. Pero bago kita patayin, uunahin ko muna ang babaeng ito. Misteri, wala na akong pag-asang mailigtas pa. Malayo pa si Alvin, may kasagupa pa siya na isa pang aswang. Hindi siya aabot sa oras. Nangilid na ang luha ko habang papalapit sa akin ang halimaw. Napakalaki niya. Nakakatakot. Kitang-kita ko ang pag-angat ng matutulis niyang mga kuko. Nakahanda ng tumusok sa tagiliran ko. Pero isang iglap, biglang may dumagan sa akin. Isang katawan ng humarang. Tumanggap ng sadyang para sa akin. Si Ulaya. Si Manang Ulaya. Siya ang sumalo ng mga matutulis na kuko ng aswang. Tumagos ito sa kanyang likod at bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan. Nakapikit siya, mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin, parang isang ina. Manang Ulaya! Galit na galit si Alvin sa nasaksihan niya. Mula sa malayo ay halos lumipad siya papunta kay Terorio. Isang malalim na hiwa ang ibinaon niya sa likod ng pinuno. Nagbunuan sila, palitan ng lakas at galit. At si Manang Ulaya, nahihirapan na. Ang katawan niya nanginginig, halos wala ng buhay. Ako naman, umiiyak habang pinipigilan ng pagdurugo. Ginamit ko ang lahat ng alam ko, mga dahon, langis, orasyon. Buong lakas kong ibinuhos ito para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Ito ang higanti ko sa ginawa mo sa mga magulang ko! At sa isang iglap, bumaon ang mahiwagang itak sa dibdib ni Terorio. Sumigaw ng ubod lakas ang aswang, pumunit sa hangin ang kanyang huling hininga. Hanggang sa bumagsak siya sa lupa at nawala ng buhay. Lumapit naman agad si Alvin kay Manang Ulaya. Hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Manang, gagaling ka po. Huwag kang mag-alala. Magaling namang gagamot si Sharon. Ayos lang ako, Alvin. Ginawa ko lang ang hindi ko nagawa noon para sa nanay mo. Ang iligtas siya. Patawad kung hindi ko yun nagawa noon. Pinilit ko siyang pagalingin. Tama sila. Gumamit ako ng itim na agimat gamit ang sarili kong dugo. Pero hindi ko pa rin siya nagawang iligtas. Pero ngayon, masaya ako kasi nagawa kong mailigtas ang babaeng ito. Manang, hindi niyo kailangang ibuwis ang buhay niyo para sa akin. Oo, Manang. Hindi niyo kasalanan ng lahat. Ngumiti lamang si Manang Ulaya at dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, napagaling ko si Manang Ulaya. At dahil sa katotohanang nalaman namin na mismong sa mga aswang din ang galing, naliwanagan ang lahat, lalo na si Kahulyo. Kaya't muli niyang inalok si Manang Ulaya na manirahan muli sa aming baryo at pumayag naman siya. Mula noon, itinuring na siyang pangalawang ina ni Alvin. At mula rin noong araw na yon, Misteri, ang dating pinakamahinang antingero sa aming lugar ay tinaguri ang pinuno at pinakamalakas na antingero ngayon. Lumipas ang ilang taon, nagpakasal kami ni Alvin. Opo, Misteri, kami nga ang nagkatuluyan. Dahil sa kabila ng lahat,
alam namin sa aming puso't isipan na kami na ang nagmamahalan. Pero kung tatanungin niyo ako kung bakit ako nandito ngayon sa ibang bansa bilang isang nurse, ito'y dahil sa kagustuhan kong mapabuti ang buhay namin. Bukod ron, ginamit ko rin ang biyaya sa akin na tumulong at mag-alaga ng mga may sakit at nangangailangan. Kagustuhan ko ring mapabuti ang buhay namin, Misteri. At hindi naman kami naiiba sa karaniwang Pilipino. Kailangan pa rin naming magsumikap at kumayod para makasabay sa agos ng buhay. Si Alvin naman, bilang leader ng aming lugar, ay isa ng kapitan ngayon. Matagal na mula nang mangyari ang lahat ng yun at karamihan sa mga taga-amin ngayon ay wala nang alam sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit para sa amin na iilang nakakaalala pa, ay hinding-hindi namin malilimutan ang kabayanihan ng mga antingero ng aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Naway pagpalain pa ang inyong channel at sana'y marami pa kayong marinig ng mga kwento ng katapangan, kababalaghan at katotohanan. Hello mga kamisteryo! Andito po ulit ako para mag-shoutout sa inyo. Unang-una na po dyan kay Ma'am Annalisa Malatbalat from Australia. Hello din po kay Ma'am Akira Zenkomaki from Japan. Sir Emil, Ma'am Richel Sonyo, Kopi Chow, Celestina Sigua, Ake Ray Earth, Corazon Ingay, Daiben 0211, Itagi Monera, Al San Jose, Zonar Kihil Artizo, Merlinda Balidoy, Joel Marazigan, Rizel Rector, Cory Reyes, PJ, Tita Zareno, Ramil Fariolin. Hello po kay Ma'am Ami Yong and pa-shoutout daw po sa kanyang anak sa Europe na si John Paul and Tricia. Hello din po kay Ma'am Jensky, Lynette Reparado, Kenji Giling, Christopher Barreto, Ma'am Cristina Navarro, Beatriza Dorian, Jen Pepito, Priscilla Ward, Mary Jane Taladro, Ma'am Baselisa, Christy Ilagan, Adel Ma Atienza, Violeta Largo, Rosalie Estose from San Jose del Monte, Bulacan, Maria Salome Ayanque, Evelyn Onoya, Matt GGD Journey, ang sabi niya, napakinggan daw nilang lahat ang mga kwento namin. Maraming salamat po and pa-shoutout daw sa kanyang mga anak na si Cassandra Jewel, Matthias Andreas at Orion Hansen. Salamat din po sa laging panonood, Sir Mario Jr. Legaspi, Pink Amber, Sir Wences, Shukran, Mayvel Gamboa, Marivic Macaraeg, Kel Rodis from Tanay Rizal, Sonyas, Chris Alcantara, Jenaline Isidro, Nessie Labado, Leonora Consensino, and kay Miss Mamayka na ang sabi, ang ganda po ng story, may kapupulutan ng aral. Maraming salamat po ulit dun sa mga bago at patuloy na nakikinig sa aming mga kwento dito sa Misteryo sa Dilim TV. Salamat po dahil sa wakas, 20,000 na po tayo dito sa ating channel and sana po matulungan niyo po rin kami na umabot tayo sa 50,000 or sa 100,000 subscribers para mas marami pa po tayong mapasayang mga kamisteryo. Huwag po sana kayong magsawang makinig, mag-like at mag-comment sa ating bawat kwento dito sa ating channel. Maraming salamat po and till next shoutout po ulit. Bye-bye!